Breaking news mga kababayan. Nako po, sobrang talino po ang diskarte ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Patibong kinagat ng mga bobo. Itong si Tito Soto at Ping Lacson. Talagang pinadapa mga kababayan. Binugbog dito. Sabi nga po ni Dr. Mata, pag-boycott ng majority bloc sa Senate session, brilliant move. Bakit mga kababayan? Kasi nga talagang gigil na gigil itong mga huplok na ito kay SP Cayetano at Marcoleta dahil nga po sa pagbubukas ng flood control issue. At meron na pong iimbitahan mga kababayan na mga akusado. Nandyan na si Martin Tambaloslos. Napakarami po mga kababayan na sangkot sa flood control issue. Kasama po yung mga 18 Marines at si Saldico. At isa pa mga kababayan, Rapi Tulfo. Pinagmumura dito mga kababayan. Mamaya ipapakita natin sino ang nagmumura kay Rapi Tulfo. Dahil nagrereklamo sa pinatayan daw ng wifi, aircon, at ng kung ano-ano. Dito pinagmumura mga kababayan. Dahil si Rapi Tulfo sa laki ng nawawalang pera na ninakaw ng mga bendalo, ng mga kawatan, hindi mo marinig na nagrereklamo ito. Pero sa wifi at kuryente, todo iyak. Kaya pinagmumura mga kababayan. Ito po, ipapakita muna natin kung sino yung nagmumura dito mga kababayan ko. Ito po, pinagmumura itong si Rapi Tulfo dito. Nag-iiyak. Talagang nakatakim ng mura ito. Ito po. Putang inang Rapi Tulfo. Nagrereklamo sa wifi at saka aircon. Samantalang sa laking nakawan ng Pilipinas, hindi man lang nagsalita kahit kaunti. Buang talaga. Putang inang Rapi Tulfo. Nagrereklamo sa wifi at saka aircon. Samantalang sa laking nakawan ng Pilipinas, hindi man lang nagsalita kahit kaunti. Buang talaga. Ayan mga kababayan ko, nakatikim ng mura itong si Rapi Tulfo. Kasi nagrereklamo mga kababayan, dahil lamang pinatayan ng aircon at wifi, nag-iiyak na kaya pinagmumura ng netizen. Ayan, nakatikim ka ng mura. Itong bending dalo at yung kuya niya nang mahilig sa chismis at mga away mag-asawa. Kailan kaya mayroong magkakaroon ng away mag-asawa sa Senado para ipatulfo natin? Siguro bida-bida yan. Hanggang ngayon, bida-bida pero wala namang alam. So ngayon, pakinggan po natin ang reaction po ni Richard Mata sa ginawang diskarte ng dalawa at ng majority. Ito po mga kababayan, magugulat po kayo. Sa mga nangyayari ngayon dyan sa Senado? Well, for me, it's a brilliant move, no? Kasi sabi nila, sayang daw ang bayad ng tax kasi hindi daw nagtatrabaho ang mga senador. Yun ang sabi ng minority. Pero alam niyo po, ang sayang na bayad yung si Soto yung Senate President tsaka si Lacson yung BRC. Kasi kinukover niyo ang katotohanan. So sayang ang bayad namin sa Senado kasi dapat ang Senado independent para malaman ang katotohanan, malalaman kung sinong mastermind, malalaman sinong mga nagnanakaw sa bayan. Hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo, nagdadrama-drama lang kayo na ito lang yung nakita namin. Walang ebidensya yung iba. Ayun mga kababayan, kita nyo naman yung mga itsura. Nung mga kita nyo yan, kita yung mga itsura, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Mig Subiri, Kiko. Ayan, yung Estrada, Lito Lapid. Alam nyo bang itong si Erwin Tulfo at yung si Kiko, pinagmumura. Nung siya ay komentarista pa, araw-araw ginagatasan mga kababayan. Sinasabi na bobo na abogado, ngayon magkasama na yung dalawang kupal na ito. Sa'yo galing yan, Erwin Tulfo. Tinawag mong bobo yan si Kiko. Ngayon magkasama kayo. Nagrereklamo kayo na pinatayan kayo ng aircon at wifi. Yung kuya mo, kaya namura ng netizen. Sa laki ng nakawan, wala kang masabi pero pinatayan ka lang
ng aircon at wifi, nagiiyak ka na. Magaling ka lang sa chismisan at away mag-asawa, mga agawan ng lupa ng mga magkakamag-anak. Yan ang sabi ng netizen. Eto pa, mga kababayan ko, pakinggan natin. So sayang ang pera namin kay Soto at kay Lacson. Ngayon, kay Cayetano, hindi tayo sayang ang pera natin. Bakit? Dahil lalabas na ang katotohanan dahil si Senator Marcoleta na ngayon ang BRC. Naalala nyo dati, nung siya yung BRC dati, si Senator Marcoleta, pinalitan kaagad ang ating Senate President in just one day. So basically, yan din ang plano nila kasi ayaw nila matuloy-tuloy ni Senator Marcoleta ito. Kasi kung si Senator Marcoleta yan, malalaman ng buong bayan, ng buong mundo, sino ang may sala ng lahat, sino ang mastermind. Kaya nagpapanik po sila. So itong ginagawa ni Senator Cayetano, strategy po ito kasi ididebate lang nila yung mga committee chair, dapat palitan, illegal daw yung subcommittee, yun yung gagawin nila. Kaya tama ang ginawa ni Senator Alan na hindi sila mag-attend para matuloy-tuloy ang Blue Ribbon Committee. So hindi po sayang ang bayad namin dahil genius move po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Speaking of Speaker Alan Peter, Senate President Alan Peter Cayetano, Doc, kahapon nga nabanggit niya na isang parliamentary tool o bagas tama nga sinabi mo, strategy. Kasi kung dati ang ginawa po o ginamit ng minority sa pag-walkout ay itong ang parliamentary tool na sinasabi, ginamit din ngayon ng majority dahil nga matiyak na hindi magkakaroon ng palitan ng leadership o chairmanship sa mga komite sa Senado. Sa nakikita mo ba ngayon, Doc, sa ilalim po ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, bumaba ba ang standard ng Senado ngayon? Kaugnay na rin o kasabay na rin sa mga sinasabi po ng mga kritiko laban po sa kasalukuyan ngayong Senate majority? Ay hindi po, naging quality po yung ano nila, yung kanilang standard ngayon. Yung mababang standard yung kay Soto at Lacson. Dahil ginagawang tanga ang buong bayan na alam natin na merong mga mastermind, alam natin na maraming congressman na involved, tapos sabihin na hindi daw pwede maimbita kasi meron ng mga inter-parliamentary, may mga ganon na hindi. Ayan mga kababayan, totoo yan. Kung ano-ano yung mga alibay nila. Hindi nila ma-invite kasi nga interparliamentary. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, anong interparliamentary yan? Mga bobo kayo! One ball! Kung ano-anong mga alibay para lang hindi maimbitahan. Ngayon, si Senador Marcoleta na. Talagang nagbigay na po ng listahan. Nandyan na po lahat, mga kababayan. Si Saldico, i-interviewin sa Zoom ito. Ilalabas na at ibubulgar ang mga baho kung sino yung mga mastermind dito. Kaya pakinggan pa natin itong pasabog na ito. Nako po, nagulat sila. Pwede nating imbitahin, so respetuhin daw yun kasi congressman daw sila. Yun, mababa para sa amin yun. Para sa taong bayan, mababa yun dahil hindi nila nagampanan ang kanilang role. Pero ito po kay Senator Cayetano, talagang tumaas yung standard. Kaya lang gusto nilang sirain dahil nagpapanik po sila. Ang dami pong nagpapanik dyan. Yung mga tumanggap ng maleta, nagpapanik sila. Kaya itong hindi nag-a-attend ang majority, wala silang magawa. So this is a brilliant move. I agree with this move ni Senator Cayetano. And yung sinabi ko last week, nag-post ako last week, merong malaking mangyayari before June 4. Ano kaya yun? Para ma-avoid yung malaking mangyayari, hindi sila nag-attend. Para mangyari yung June 4. So this. Ayan mga kababayan, napaka-brilliant move nga itong ginawa ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Kasi nga, sabi nga ni SP Cayetano, parang sundalo lang yan. Ba't ako pupunta dyan kung meron naman kayong gagawing masama sa akin? Halimbawa na lang, susugod ako, sundalo ako. Nakita ko, ang daming kalaban. Syempre, hindi mo na ako pupunta. Ganun lang yun.
Eh paano kung may kidlat yan? Dinakidlatan ako. 'Di ba? Napaka-brilliant move at talagang napakatalinong diskarte ni Marcoleta at ni SP Cayetano, pinagplanuhang mabuti. Kaya itong minority na pinapangunahan ni Juan Bull at ni itong tuplok na ito at itong si Ping Lacson, nag-iiyak sila. At ito namang si Gatchalian, mga kababayan, nag-iiyak. Itong majority daw, ba't hindi pumapasok? Gumagastos daw ang Senado ng 25 billion per day para lang gamitin ito. Ba't hindi pumasok daw? Nagbubulakbul daw itong majority. Kaya itong mga uplok na ito, mga kababayan, alam natin kung anong gusto nila. Gusto nilang pigilan ang pag-iimbestiga ng flood control para ilihis na naman nila. So dito kay Tito Soto, wala tayong aasahan na pagbabago. 'Di ba mga kababayan, puro pang gagago ang gagawin nila. Pangbobola at pangbubulaga. So ngayon mga kababayan, bubulagain sila bukas. June 4, naka-ready na po ang mga Marines na testigo. Ipapatawag na ang dapat ipatawag. Nako po, nanginginig na po sa takot ang mga ito. This is a really brilliant move. Hindi ko nga ito naisip last week na ganito pala ang approach, pero this is a genius move kasi ang pinaka-importante ay lalabas ang katotohanan ngayong June 4 at maraming mababago dyan. Pag nagsalita na yung 18 Marines, lalo na kung si Zaldico magsasalita yan, babaliktad po yung issue na yan. Actually, maraming magbibig dyan sa kanila na wag lang akong isali. So this is a very good and a genius move. Out na po si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato, wala na rin po. 11-11 na yung labanan po ng bilang dyan sa Senado ngayon. Sa tingin po ninyo, solid na itong natitirang mga senador na nasa majority at wala kayong nakikitang lilipat doon sa minority dahil parang ang pressure ay matindi din sa kanila. Want to buy and ship goods from the U.S.? With My U.S.? Ayan mga kababayan ko, meron nang nanginginig mga kababayan, meron nang napapaihi sa takot dito. Lalong-lalo na itong si Lacson. Si Tito Soto talagang dawit din ito mga kababayan. Di ba binanggit ang 18 Marines na itong si Soto. May 3 maleta na nakubra. Itong si Erwin Tulfo at yung kuya niya. Naku po mga kababayan ko, ito na ang pasabog natin. Magugulat kayo. Pasabog ni Marcoleta at SP Cayetano. Napaihi ang mga minority na pinangunahan ni Tito Soto. Talagang lumuluhod na sa takot. Pressure and yung question na walang lilipat is still a big question. Nalalagay tayo siyempre sa prayers. Pero tama yung move po ni Senator Cayetano. Bakit? Ilabas mo na ang Blue Ribbon Committee, maglabasan mo na tayo ng baho. Siyempre, kung naglabasan at lahat, alam ko meron pa rin nagkukumbinsi dyan. Pero ngayon, para bang ikaw ba, kunyari ikaw ay majority, nalaman mo na ganito yung issue, lilipat ka pa ba doon na nalaman na sa BRC na ganito pala ang mga problema dyan sa minority or sa iba pang congressman? Lilipat ka pa ba? So magiging less ang chance na may lilipat kung ma-reveal ang truth ng Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi lalabas ang Blue Ribbon Committee, alam ko maraming pressure at maraming reward as well. Mga maleta dyan na baka may bumigay, you know. But so far, we acknowledge po sa 13, talagang tinatawag natin yung Brave 13. Ayan mga kababayan, nakikita naman natin sa galawan ng minority. Talagang kabado sila mga kababayan. Dahil nga po, malamang halos lahat sila kasama dito. Dito sa maleta issue na ito, lalong-lalo na itong magkapatid na ito, si Tito Soto at iba pang mga senador dyan. Lalong-lalo na yung mga congressman. Naku po, marami pong tataob dito. Maraming mapapaihi kay Marcoleta bukas. Kay SP Cayetano, napaka-brilliant move. Itong ginawa ng dalawang ito. Sabi ni mga kababayan ni Mig Zubiri, nag-iiyak. Kasalanan daw ni Cayetano lahat dahil hindi sila pumapasok.
Kasalanan ni Alan Cayetano yan. Subiri, isinisi kay Cayetano ang pagkaipit ng mga pasyente sa hospital. Kita nyo mga kababayan? Kasalanan pa daw ni Cayetano. Nagrereklamo. Hindi itinago ni Senador Meg Subiri ang kanyang pagkadismaya matapos muling hindi matuloy ang sesyon ng Senado dahil sa kawalan ng quorum dahilan upang maantala ang pagtalakay sa ilang mahalagang panukalang batas. Naku po, nag-iiyak po. Kabilang sa mga hindi natalakay ang anti-hospital detention bill na layong protektahan ang mga pasyenteng hindi makabayad agad ng kanyang gastusin sa hospital. Dahil dito, diretsang itinuro ni Subiri si Senate President Alan Cayetano bilang may pananagutan sa pagkantala ng panukala. Naku po, naggaling-galingan, nagbida-bida na. Sa lahat ng nasa hospital ngayon na hino-hostage dahil hindi makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan. Dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan, pahayag ni Subiri. Bukod sa naturang panukala, hindi rin natalakay ang iba pang nakalinyang mga panukalang may kaugnayan sa agrikultura, citizenship at kapakanan ng mga barangay health worker. Ba, ang galing talaga. Ang galing ni Meg Subiri, bida-bida. Mga kababayan, muntik na suntok ni Alan Cayetano nung nakaraan ito eh. 'Di ba nag-ambahan ng suntukan ito? Buti inawat lang, bugbog sarado sana ito kay Cayetano eh. Ituloy pa natin mga kababayan. Paano ginugulo nila Tito Soto itong majority ngayon para pigilan ang pag-iimbestiga ng flood control? Naku po, napapaihi na sila sa takot dito. Ituloy pa natin. Ang request lang ng buong sambayan ng Pilipino, remain as the brave 13. At to strengthen that 13, lalabas muna itong Blue Ribbon Committee para eventually talagang maging epoxy na hindi na sila kakalas. Kasi kakalas ka pa bang ang dami palang problema sa kabila, bakit ka palilipat? So magagalit ang buong bayan sa iyo na kung lilipat ka pa ba doon. So and yung scheme, no, ng scheme, lalabas yung mga maleta scheme na lalong ma-prove. So, I agree na mauna mo ng Blue Ribbon Committee para talagang mag-lock talaga itong Brave 13 until po maging presidente si BP Sara. Bago ko ipasa kay Part Admar Doc, so ibig sabihin, wala nang kaugnayan ito sa impeachment laban kay Vice President Sara, kundi ito nang tungkol sa flood control anomaly investigation ang pinag-uusapan natin kung bakit nagkakaganito ngayon ang Senado. Yes po, it's really the flood control ang pinaka-problema nila kasi panalo na tayo sa impeachment kasi 13 yung majority, 9 lang nga ang kailangan bonus pa si Lord ng 4. So basically, on the impeachment, no, kahit pa magkatuloy-tuloy yan, kahit pa magkadebate yan, kahit pa may mga witness or anything, at the end, impeachment is still a political game. Siyempre, yung 13, ang vote talaga niyan, dito po yan sa hindi i-impeach si BP Sara. 9 lang nga ang kailangan. So wala na, done deal na po ang impeachment. Panalo na po si BP Sara, acquitted na po. She's gonna be the next president of the country. Ang problema talaga nila itong flood control dahil alam natin yung panic nito nung pinalitan si Cheese na naging Soto. Ibig sabihin, ganon ka-panic sila last time and they want to do that again. Pero nahihirapan sila. So talagang focus talaga sa flood control and just imagine what's gonna happen on the coming days. Lalo na bigyan mo ng mga 10 BRC hearings, that would be amazing. Ayan mga kababayan ko, alam nyo ba ang iniiyak din ni Erwin Tulfo? Sabi niya mga kababayan, no, breaking news, mag-resign ka na at maging vlogger. Aba, inutusan pa yung abogado, mga kababayan ko. Akala mo kung sinong magaling ito, ha, mga kababayan. Itong si Tuplok na ito. Erwin Tulfo Islams, SP Alan Cayetano. Amid depending Senate crisis. Kita nyo mga kababayan ko, itong si Tuplok na ito. Senator Erwin Tulfo, bumida sa isang panahon. Binabanatan si SP Cayetano. Naglabas ang sama ng loob. Marami ang nagtaas ang kilay dito.
Ang tanong ni SP, bakit tila takot na takot sila sa flood control issue sa June 4, 2026? Bukas po magkakaalamanan. Mag-resign ka na at maging vlogger. Ba, tuplok. Ang galing. Islams Cayetano amid depending Senate crisis. Matinding batikos ang pinakawalan ni Senador Erwin Tulfo laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Matapos itong talakayin sa FB Live ang mga isyong kinakaharap ng Senado sa halip na personal na dumalo sa session ng kapulungan. Wow! Pero pag dinibati kayo, iiyak-iyak kayo at nag-walk out. Ngayon na hindi kayo sinipot, sasabihin nyo, you violate the Senate rules. Wow, ang gagaling ng mga tuplok na ito. Ayon kay Tulfo, hindi na nararapat na sa social media ipinapaliwanag ng Senate President ang mga kontrobersya at usapin sa Senado kung maaari naman itong gawin sa iloob ng plenaryo. Kita nyo mga kababayan, bakit si Ping Lacson at si Tito Soto pagka binubugbog ni Marcoleta, hindi makaharap ng harap-harapan, hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, hindi kayang iribat yung mga banat ni Marcoleta. O bakit ngayon si SP Cayetano, binabatikos mo? Porke nagla-live? Porke nagpapaliwanag sa FB? Eh si Ping Lacson ang banatan mo, tuplok. Banat ka ng banat, hindi mo alam ang ibig sabihin ng ad hominem. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Salita ka ng salita pero wala ka namang alam. Ayan o, si Kiko, binabanatan mo, minumura mo pa dati. Si Risa at si Trillanes. Tinatawag mo nga demonyo at ugok. O ngayon, magkakasama kayo. Sinong tuplok ngayon? Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Salita ka ng salita, wala ka namang alam. Bumalik ka na lang maging komentarista ka. Mas okay pa. Eh dati, binubudol mo nga mga Pilipino. Lagi kang panig kay Tatay Digong sa kanyang mga plataforma sa war on drugs at mga filosofiya niya at mga ginagawa niya sa gobyerno. Eh ngayon, talagang kakampi ka pa ng mga uplok na kagaya mo. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. O, tuloy pa natin mga kababayan ko. Isipin nyo, ba't si Lacson, binabanata ni Marcoleta, hindi makarebat. O, nagso-social media. O, ngayon si SP Cayetano, binabanatan mo. Uplok ka pala, sabi ng mga tao, mga kababayan. Doc, magandang umaga. Si MJ po ito. Sir, MJ. ang PhilHealth po ngayon ay humihingi ng dagdag pondo matapos raw maubos yung 70 billion na subsidy mula po sa indirect members. Bilang doktor, ramdam po ba niyo, sir, yung epekto ng diversion of funds sa PhilHealth? 60 billion yun, sir, ha? Yes. Yes po, ramdam natin yun na dahil being a doctor, may mga pasyente tayong nahihirapang magbayad. Hindi totoo na may yung zero billing is nandyan sa lahat, no? Kasi ang dapat tulungan ng gobyerno lahat, no? Middle class, even sa mga mahihirap tulungan, even sa mga nagtatrabaho tulungan, hindi natin nararamdaman yon. Ngayon, hindi natin nararamdaman, nilipat pa yung 60 billion ni Recto. Ngayon, kunwari daw, sabi daw, binalik na daw. Actually, saan nilipat yun? Di ba nilipat yun daw nila sa mga construction ng mga tulay, sabi nila sa mga flood control or saan program funds. Malaking chance po yung PhilHealth po, kasali sa maleta yun nung nalipat eh. Ngayon, nabalik na daw galing sa pondo ng bayan. So basically, yung maleta hindi pa rin naibalik. So, dapat talaga may Blue Ribbon Committee hearing kasi yung PhilHealth na yan, kailangan din ilabas saan napunta yung 60 billion na yon. Hindi enough yung nabayaran na kasi tax pa rin yung kinuna ng pera eh. No? Niluto ka lang sa sarili mong mantika. So, kailangan malaman yan kasi hirap talaga ang PhilHealth. Nagpe-pretend lang sila na may pera daw sila kaya pwede silang mag-release ng bilyones. Hindi po, kasi dapat ka lang mag-release or tumulong sa ibang departamento kung ramdam na yung UHC or Universal Healthcare, which is hanggang ngayon po ay hindi pa nararamdaman ng buong Pilipinas. So, mali ang ginawa ni Recto at mali ang ginawa po ng PhilHealth. Even the DOH Secretary, hindi niya pinigilan ang ginawa ni Recto. Mali din siya, isa siyang hindi niya na safeguard no ang pondo ng PhilHealth. So hirap ang PhilHealth, kailangan tulungan.
huwag kunan at papanagutin ang dapat managot. Opo, batay po sa pahayag ng PhilHealth, ito pong kanilang President and CEO na si Dr. Erwin Mercado. For the first 4 months lang po, Doc, ng taong natin, 2026, 152 billion pesos na raw po ang kanilang nagastos. 91.3 billion ay napupunta po sa indirect contributors, sa indigent households, senior citizens, solo parents, and other vulnerable groups. Kaya po sila humihingi ng 300.8, hindi million, Doc, billion pesos na subsidy for 2027. Bilang nasa health sector, Doc, ano pong tingin nyo dito? Grabe 300 billion plus. Tapos hindi naman nararamdaman yung serbisyo ng PhilHealth. Mga ob-ob, mga bobo, mga kawatan. 'Di ba? Mga kaba, inubos na ang pera ng PhilHealth. Wala man lang nararamdaman. 'Di ba mga kababayan ko? Tapos no bill daw. Punyetang hospital 'yan. Tignan nyo po ang panggagago ng gobyerno ngayon. Puro pagnanakaw, puro utang dito, utang doon. 'Di ba? Narinig nyo po. Yung pangulo nila, yung pangulo, umutang na naman ng bilyon-bilyon at magkikreate daw ng 10,000 jobs. Wow, edi sana all. Puro pang bubudol. O ngayon, sana matupad na itong pangarap natin na may makulong po na kawatan dito po sa pamumuno ni SP Cayetano at Marcoleta. Bugbugan ang mangyayari bukas. Kaya itong mga minority, pinamumunuan ng mga bobo at mga kulelat, mga walang utak. Yan ang sabi ni Erwin Tulfo, mga kababayan na. Nung siya ay bumabanat pa, tinatawag na ugok at mga bugok at mga demonyo. Yung mga kupal at walang alam sa batas. O Erwin Tulfo, back to you. Yan ang sinasabi mo. Bumibira ka ng mga politiko araw-araw. Binabanatan mo sa iyong programa, sa pagiging vlogger mo at komentarista. Binudol mo din ng mga Pilipino. Tapos sasabihin mo, bumoto kayo ng mga matatalinong politiko. Bumoto kayo ng mga senador na matatalino. Nang hindi bobo sa batas. O ngayon, nandiyan ka na, isa ka ring bobo. O ngayon, kakampi mo pa si Risa, si Kiko at saka Trillanes. Mga kababayan ko, kaya pala takot na takot ka sa flood control, isa ka rin kumobra ng maleta. Sabi nga ng mga Marines, nung congressman ka pa, nung senador ka na, may kinobra kang maleta, 6 na maleta di umano. So malalaman natin yan bukas kung totoo. Baka mapaihi ka sa takot pag binanggit ang pangalan mo. Diba mga kababayan ko, yan lamang po ang ating bahagi for transparency for a better democracy. I-comment nyo po kung taga saan po kayo mga kababayan, kung saan kayo nanonood, saan po inaabot ang ating video. Salamat po sa inyong lahat. This is The Wonders Philippines. Isang like naman dyan, isang subscribe at isang share tayo para po kumalat pong balitang ito. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay si Senador Marcoleta at SP Cayetano at itong solid 13 na ito. Sana maging stick sila hanggang 2028, hanggang si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas para bumalik ang katinuan at pagiging kadakilaan ng Pilipinas para mawala ang mga buwaya sa gobyernong ito. Mabuhay po mga kababayan.